Andiyan pa ba kayo? Noong mga nakaraang Walk for Life, nahihirapan ako. Kasi nga po, doon tayo sa labas, maingay. Kaya palagi akong sumisigaw pag nagsasalita. Sabi ko pagpasok ko kanina, ngayon hindi na ako sisigaw. Talagang captured audience to ngayon, andito sila lahat. Eh maya-maya, kumukunti ng kumukunti. Ano? Siguro lalabas na naman ako para doon ko sa labas. Doon sila sa labas nakaupo. Parang parang simbahan, pag nag-humili, yung nigarilyo sa labas. Ganun din tayo, at doon sila. Mamaya papasok yan pagkatapos na tayo. Siguro gano'n ang trademark ng Knights of Columbus. Anyway, good morning. Salamat sa ating mga resource speakers, sa ating mga officers ng Luzon at sa KC Fabi. Tatlo lamang ang aking gustong ibigay na mensahe. Kasi po ito yung mensahe ng ating state chaplain. Kaya bilang kanyang assistant, dadali ko po sa inyo yung kanyang mensahe. Una, yung tungkol po sa pamusong-pamusong poster ngayon na ang nakalagay, Team Buhay, Team Patay. Yun. Mukhang nagkamali ata akong milik dito Kasi sabi ni attorney, sino ba? Hindi, sa kumilik, yung sa ating member ng Knights of Columbus yan. Si attorney Makalintal. Member ba siya o nasa simbahan din? Sabi niya, itong batas hindi naman para sa mga kandidato lang yun Ba't in-apply sa mga hindi kandidato? Totoo nga naman, hindi naman kandidato yung simbahan. Besides, yung tungkol sa ano na yan, mas mataas naman siguro. Mayroon din hierarchy ng mga batas Hindi para-pareho yung mga batas. Yung batas ng nag-respeto sa freedom of expression ay siguradong mas mataas na batas yan kaysa sa batas trapiko. Di po ba? Pinagpapareho nila yung batas sa Comelec at sa batas ng freedom of expression na sa ating saligang batas. Kaya mali din ata. Besides, kung simbahan man yun, mataas din ang batas ng relihiyon, freedom to exercise religion. Mukhang, baka may mapahiya dito ng gobyerno. Ang Supreme Court, tiniaro na, ng Supreme Court itong sinasabi ng Comelec. Anyway, what is Team Buhay, Team Patay? Dati, hindi nakikialam. Mga like ito, pero nasa loob ng simbahan. Dahil nga, pagkatapos nung bago ipapasa yung Republic Act 10354, yung Reproductive Health Law, ay hindi tayo nakikialam Ang problema, pinakialaman ang hindi dapat pakialaman. Kaya tayo nakialam. Lalong-lalo na dito. Malalim ang pinakialaman ng ating pamahalaan. Napakalalim po. Besides, sabi nila, may mga pari nagsasabi, yung issue ng RH Bill, single issue yan yung Team Buhay, Team Patay. Kaya dapat tanggapin din daw natin yung iba't ibang mga issue. Kasi pag isang issue lang ang hanapin natin sa dating na halalan, mawawala tayo. Tama, di ba? Paano yung mga issue ng korupsyon, issue ng environment, issue ng ano pa? Dami, Mga issues. Alam niyo mga kapatid, pag nilahat natin ang lahat mga issue, we will end up with none. 2, ang issue ng buhay ay saklaw niya ang lahat ng mga issues. Kung ang isang kandidato ay hindi gumagalang sa buhay, kung siya ay kasali ng Team Patay, sigurado ako hindi niya igagalang ang mga issues tungkol sa environment, tungkol sa governance, tungkol sa corruption. Kasi yung parang parang 7-story house, kung hindi mo inayos yung first floor, lahat ng susunod na mga floor ay babagsak.
Nasa first floor, fundamental ang right to life. This is the number one right. Mas mataas to kaysa ano pa mang mga right, ang right sa life. Kaya tama ako, personally naniniwala ako, tama yung Diocese of Bacolod. Kaya kung may diocese lamang ako ay isusunod ko yan. Susunod ko yan. Kaya lang wala akong diocese. Pero ganun pa man, i-advertise ko yung Diocese of Bacolod. Siguro magagawa kami ni Brother Boy ng Diocese of the Luzon Jurisdiction. Para ihirang natin yung team buhay, team patay. Ano po? Tama? Ibubuto ba natin yung mga nandoon sa team patay? Hindi. Hindi. Oo? Hindi. Diba? Pangalawa, alam ko ay mamaya ito ni Attorney Imbong Attorney James. Pero gusto ko lang piliin na ang dami kong reklamo sa RH Law. Ang dami. Pero isa lang gusto kong i-pick out. Alam niyo yung definition ng RH Law, yung Law 10354. Dinefine nila ang RH, yung reproductive health bill ng ganito. Babasahin ko po kasi mahirap English to mahirap na memorize. Kung waray-waray lang to madali. English, kaya basahin ko po. Ito yung pagka-define po. Sabi nila po ganito. Reproductive health refers to the state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. First sentence pa lang ito, hindi ko na maintindihan. Pangalawang sentence, ito, malala. This implies that people are able, take note, to have a responsible, safe, consensual, and satisfying sex life. Galing. That they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so. This further implies that women and men attain equal relationships in matters related to sexual relations and reproduction. Kuha niyo yun? English yun. Yan. Ito naman ang definition nila ng sexual health. Sexual health. Ibang definition nila. Ganito ang kanilang definition ay sexual health refers to a state of physical, mental, and social well-being in relation to sexuality. It requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships as well as the possibility of having pleasurable, underline that, and safe sexual experience free from coercion, discrimination, and violence. Okay, mga kapatid? Hindi mo na kinakailangan maging attorney para maintindihan mo ng sinasabi ng dalawang definition ay kinakailangan ng ating pamahalaan i-regulate ang kanyang sexual act. Di ba ganun yun? I-regulate ang sexual act. Kinakailangan gawing pleasurable. Mantakin mo naman. Ba't mo gagawing patas yan? Malayo dito. It's not about public welfare. It's not about public policy. It's not about the common good. It's not even about the governance. Why make a law about that? Ano pa nangyayari sa ating pamahalaan? Diba? Kung ganun, attorney, di ba anti-constitutional yun? Ba't may re-regulate ang mabuti lang ng mga pare? Wala ganun. Wala ba? Tanong ko lang to. See? Kaya tama. Mayroong 8 na ngayon nag-file na itong batas na ito ay unconstitutional. Manlakin mo naman, magagawa ka ng batas kung paano mag-sex. Ganun ba yun? Pakialamero. Ito yung hindi lang siguro makuha ng ating mga rara boys ng Malacanang. Ito yung violation ng separation between church and state. Kasi ang separation of church and state is a doctrine that has an injunction towards the state.
hindi para sa citizens, hindi para sa mga tao, hindi para sa simbahan. Pinagpapawalan ang gobyerno na makialam. Yung po ang doktrina ng separation of church and state. Hindi na ang simbahan makikialam, hindi. It's not about that. It is an injunction for the state. Baliktad po. Kaya pag nababasa ko social media, sabi ko, may mga, ba't hindi maintindihan to? Ba't hindi maintindihan? Anyway. Pangatlo, last. Kasi gusto ko mapakinggan si Attorney James. Pangatlong point. Si Cardinal George Mario, ano bang apelyido? Ha? Bergoglio, alam nyo ha? Bergoglio, nung siya ay cardinal pa lamang ng Buenos Aires, noong 2006, nung inaprubahan ang batas ng same-sex marriage sa Argentina, at noong 2010, meron pang isang batas related to that, hindi ko maalala. Alam mo ang ginawa niya? He asked his clergy to go against the law, harap-harapan. Hindi lamang mag-meeting tulad nito, to go against the law. Ginawa po ito ni Cardinal pa lamang siya. Ngayon, siya ay Pope Francis. Nakikinig-inita ko po na baka sabihin sa atin to dito sa Pilipinas. Natutulan natin ang RH law. Pag ginawa niya yan, siguradong sirado ko, sabihin ko sa kanya, Pope Francis, idolo kita. Maraming salamat po.